Simula nga nung pinost ko yung reels ko ng demo namin sa Mindoro with high caps, ang dami nang nagre-request sa akin nung recipe natin ng Busboy cheesecake. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo. Medyo less effort to ha, kasi talagang dami kong ginagawa. Nagpe-prepare ako para dun sa CFM, Cake Festa Manila natin. Pero bago yan, kakukuha ko nga lang nung belt nung sheeter ko. Ayos naman yung pagkakatahi, kaya lang ang dumi, kaya yun. Bomba na! Para nga dun sa Busboy cheesecake natin, meron ako ditong 8x3. Detachable yung ano nito, yung bottom nito. Pero pwede rin naman kayong gumamit nung hindi, regular pan lang. Pwede ang 9x3. Basta yung malapit lang na size ng pan. Tapos ayan, nilagyan ko yan ng grease ng shortening para lang mas mabilis kumapit yung parchment paper natin. Mahirap kasing idikit yan. Tatanggal ang tatanggal, tas nakaangat kapag wala tayong shortening na pinahid. So ayan, ilapat lang natin yan ng maayos. And then voila, eto na yung gagamitin natin. So dito, meron akong 700 grams ng cream cheese. Mas maganda kapag yung cream cheese nyo nasa room temperature na. Pero ito medyo malamig pa siya. So pero ayoko nung yung mina-microwave muna para lumambot o kaya dino-double boiler. Medyo ang pansin ko kasi pagka ginaganon ko yung cream cheese, medyo nagtutubig yung outcome natin. So mas maganda kung ikikrim ko na lang siya ng maayos, tanggalin yung buo-buo para lang at least 'di ba, ganun pa rin yung texture ng kakalabasan. Tapos yan, maglalagay na ako dito directly ng 200 grams ng sugar, white sugar. 1 teaspoon ng salt, tapos ayan, ikikrim na natin yan. Paalala lang na pwede naman natin tong ikrim. Kaya lang, wag naman yung bonggang-bongga, wag tayo magpasok ng maraming air pockets dun sa ating mixture kasi ang kakalabasan yan, butas-butas yung magagawa nating Busboy cheesecake. Masarap kasi yung cheesecake na, alam mo yun, yung dense, tapos hindi siya crumbly, pero smooth na smooth pa din. Ang trick lang doon, wag mong pasukan ng maraming air, wag mong haluin ng haluin gamit yung mixer. Mas maganda nga kung talagang nasa room temperature na yung cream cheese natin. Spatula na lang yung pang cream natin para mas bongga. Pero ito, okay lang din naman to, tansyahan na lang. So ayan, pag na-cream na natin yung cream cheese, maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng lemon juice. Huwag nyong iwawala yung lemon juice kasi masarap naman talaga yung cream cheese pero pagka may lemon juice yan, meron niyang aftertaste na alam mo yun, kumakagat yung lasa ng cream cheese, mas na-enhance niya. Tapos noon, maglalagay na tayo dyan ng 30 grams ng cornstarch. Kapag sa tablespoon, nasa 5 tablespoon yon. And then maglalagay din tayo dito ng 5 pieces ng medium size na itlog. Babatihin lang natin yan para dire-diretso na yung paglalagay dun sa mixture natin. Medyo mahal talaga tong Busboy cheesecake na to pag binili mo sa mga bake shop, sa mga coffee shop. Pero ang dali-dali lang niya talagang gawin, promise. Itong recipe na to pwede nyo ting gamitin sa regular cheesecake. Yung baked cheesecake, ganun. Pwedeng-pwede to. Same lang din yung recipe na ginagamit ko. So ayan, ilagay na natin yung ating itlog ng dahan-dahan para mas mabilis natin siya ma-combine. Again, kapag nalagay na natin yung itlog, huwag nyo nang ika-mix. Kasi lalong-lalo na itlog yan, di ba? Alam nyo naman, pagka hinalo yan ng hinalo, magbo-volume yan. So kapag na-combine na natin yan doon sa cream cheese natin, okay na. Tapusin nyo na yung pag-mix gamit yung spatula. Yan, ganyan na yung texture niyan. Tapos, para dun sa ating cream, pwede naman kayong gumamit talaga ng all-purpose cream or kaya regular whipping cream. Kaya lang, ang dami-daming benefits kapag Magic Wish yung ginamit natin. Kasi hindi na ako bibili ng separate pa na cream. Kasi lagi naman akong merong Magic Wish kasi lagi ko naman siyang ginagamit. And isa pang dahilan, bukod sa masarap na, nagpapatagal siya ng shelf life nung cheesecake ko. Regular cheesecake, tumatagal yan, shelf life niyan, kadalasan 2 to 3 weeks, maximum na yung 3 weeks. Pero, nung tinaray ko tong Busboy cheesecake gamit yung Magic Whisk, gumagawa na rin ako ngayon ng cheesecake gamit yung Magic Whisk. Yung mga trial ko, after nung ma-perfect ko na, nag-iiwan ako sa fridge ng isang buo para matest ko yung shelf life niya. And talaga namang 1 month na mahigit, okay na okay pa. Chiller lang yun what more kung nasa freezer pa siya. So doon nga, nagmix lang ako ng 250 grams ng Magic Whisk natin and then nilagyan ko yan ng 50 ml ng milk. Pwede rin naman ng water, kaya lang cheesecake to, dapat creamy talaga, so magmi-milk tayo.
Tapos yun, hindi ko rin siya minix. Basta nakita kong combined na yung milk at saka yung Magic Whisk, wala nang natitirang paste, okay na. Tapos ayan, tinemper ko yan nung ating cheesecake butter para hindi na rin tayo mahirapang maghalo and hindi tayo makapag-produce again ng maraming air packets. Unti-unti nating ilalagay yung ating cheesecake butter dun sa ating Magic Whisk para mas madali natin siyang mahalo ng pantay. Tapos ayan, para may idea kayo kung ibang pan yung gagamitin nyo o kung gusto nyo siyang gawin sa cupcake, tinimbang ko yung buong mixture natin. Total, meron siyang 1,475 grams. So kung gusto nyo siyang gawin na cupcakes, yun, ma-measure nyo na kung gaano karami yung mailalagay nyo. O kaya sa ibang pan. Kapag baked cheesecake yung gagawin ko, hinahati ko yan dito sa dalawang 7x2 na cake ring. 7x2 and a half. Yan, hinahati ko yung mixture natin para dalawang cheesecake yung magagawa ko. Tapos, hindi ako nagwa-water bath o nagbaban-marie kapag nagbibake ako ng cheesecake. Binababaan ko lang yung temperature ko ng nasa 100 to 120 degrees Celsius and binibake ko to ng nasa 60 to 70 minutes. Walang crack yun, pantay yun, and makinis yung kakalabasan. Pero itong Basborn cheesecake, binake ko to sa preheated oven na may 230 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Pag inahon nyo yan, ganyan yung texture niyan. Medyo malambot pa yung gitna pero firm na ha, hindi yung matubig pa talaga. At dahil nga meron akong biyahe bukas, hindi ko na maiintay to. Kasi yung pagka-bake ng Basborn cheesecake natin, hindi mo pa yan pwedeng tanggalin sa pan, hindi mo pa yan pwedeng iserve agad at slice. Kailangan mo yung i-leave ng mga sa 6 hours to overnight. So ito yung sinasabi ko sa inyong trial ko, medyo nabawasan na namin yan, pero ito yung isang buwan na sa chiller namin. Siyempre nakabalot yan ng cling wrap and nakalagay sa container, siyempre para hindi makontaminate. Para malinis yung slice ng ating cheesecake, pinapainitan ko yung kutsilyo na pang slice ko para ayan, tinan nyo, makinis yung slice niya. Kasi kapag hindi mainit yung kutsilyo nyo, pagka tinubog nyo lang yan sa mainit na tubig, ayan, medyo maaligasgas pa yung slice nyo. So, hindi maganda, di ba? And yun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye! Ilagay ko yung mga ingredients natin sa description box. Bye-bye!